So ngayon, ito yung sunod. Dito naman tayo sa nakakagulat. Di ba? Kanina nagulat kayo sa family tree ni Bato, na na-stop niya lahat. Ngayon naman, yung bangayan ni Aimee at ni Lacson, tawa tayo ng tawa. Ito yung sunod. Mga kababayan, alam naman po natin na halos araw-araw na lang, headline ito sa balita. Ano ba yan, Kent, yung araw-araw na headline sa balita? Siyempre, alam nyo na, Davao City. Diba? Alam nyo na, mga kababayan. Pag sinabi nating Davao City, headline sa balita yan. O, sige, hulaan ninyo. Mga kababayan. Hulaan ninyo. Ano na namang issue to sa Davao? Kasi headline lagi sa balita. Either shabu, marijuana, cocaine, illegal, di ba? Peking bigas, peking noodles, tambak ang basura. Ano na naman ito, mga kababayan? Parang hindi yata nawawala. Siguro sa isang linggo may 2 beses. Mga kababayan, Ma'am Gima, hello po. Oo, nakahanap na siya ng katapat. Ano na naman ito, mga kababayan, itong sa Davao? Eto na. Mga kababayan, ganito po yan. Hindi po siya ang nandito ngayon sa balita, matindi yung hawak na alas. Matindi daw yung hawak na alas. Eto, mga kababayan, wag po kayong magulat, ha? Eto, mga kababayan, 10 million smuggled cigarettes size in Davao City. Parang halos gabi-gabi na lang na may anong ganyan. Milyon po ang pag-usapan dito, hindi po 100,000. Million or billion, di ba? Davao City yan pag may mga illegal. Cocaine, marijuana, shabu. Ito naman ngayon, cigarettes. Di ba? Cigarettes na naman, mga kababayan. 10 million smuggled cigarettes. Potang inang yan. Ano na naman to nangyari? Mga kababayan. Parang wala na yata tong walang katapusan. Ito, mga kababayan. Tignan natin, ha. Ito, mga kababayan. Dito po tayo sa nakapost. Ayan. Sabi ni Alin Aquiliano. Ayan. Si Alin Aquiliano, ito na, 10 million smuggled cigarette size in Davao City. Ayan, sa Davao City daw yan, mga kababayan. 10 million worth of smuggled cigarette na naman. Diyos mio, Marimar. Ay, Diyos ko. So, Davao na naman. Gaano ba katotoo ito? Sige nga, i-search natin. 10 million smuggled cigarettes in Davao City. According to Facebook, joint operations result in apprehension of smuggled cigarettes worth 10 million Philippine pesos in Davao City Camp, SGT Quinton M. Maricito, Buhangin, Davao City. On January 8, 2026, personnel of Police Regional Office 11, under the Regional Special Operations Group 11, RSOG 11, in coordination with local law enforcement and the... Diba? So, ayun, pindutin natin, mga kababayan. Mismo si Google na nagsabi, slanga lang. Ito po, mga kababayan, ayan, si Nartatis, at saka ang Region 11 Police, no? So, totoo nga, mga kababayan. Ito po, Pro 11 Regional Director Brigadier General Leon Victor Z. Rosete lauded that swift at decisive effort of the operating units. This successful operation is a testament to the power of interagency collaboration in protecting our communities and economy. So, nakalagay dito, mga kababayan, joint operation result in apprehensions of smuggled cigarette worth 10 billion in Davao City, 10 million in Davao City. At ito na, Camp Sergeant Quintin Mercedo, Buhangin, Davao City on January 8, 2026. Personnel of Police Regional Office 11 under the Regional Special Operations Group 11 in coordination with local law enforcement
and the Bureau of Customs or BOC, Port of Davao, conducted a successful checkpoint operation that led to the seizure of an estimated 10 million worth of suspected smuggled cigarettes and the arrest of 3 individuals. The operation was carried out based on report of a vehicle transporting smuggled tobacco products after a wing van was flagged down at Purok 27, Malagamot, Panakan, Davao City. Upon true inspection, the driver admitted the vehicle was carrying smuggled cigarettes. A total of 200 master case of modern cigarettes were found inside the vehicle, containing truly 2 million stake with estimated market value of 10 million pesos. The contraband and the Isuzu wing van were confiscated and turned over the BOC Port of Davao for proper disposition. The 3 arrested persons were currently in the custody of Sasa Police Station 6, District City of Davao Police or DCPO, a case of violation of Republic Act 1086-3, Customs Modernization and Traffic Act Anti-Smuggling Law. Nako, ito na nga mga kababayan. So, nakita nyo naman po, ayan po yung binasa ko, medyo mahaba po yan, kaya tinigil ko na lang, masakit sa liig. Basta, nahuli sa Davao, alam nyo na. Nako, ito na nga mga kababayan. Sasabihin na naman ito ng mga DDS, ayan, planting na naman yan. Kasi alam nila na ganito tatakbo si Sara Presidente sa 2028. Ganyan na naman sasabihin ng mga DDS, ayan, sinadya na naman ng customs yan. Oh, may nahuli ng customs yan. Saan na naman yan? Ibibenta na naman ng customs yan. Pagkikitaan na naman nila yan. Oo, hindi na naman nila sunugin yan. Paghati-hatian na naman nila. Ganyan ang sasabihin ng mga taga Davao. Lalo na ng mga DDS. Oo, ganyan na naman ang sasabihin nila. Naku, sinadya na naman ng customs yan. Oo, naku, tinaplanting na naman yan. Tapos sabihin sa Davao City na naman. Oh, alam nyo, minsan mga DDS, paguntog yung ulo nyo para maglibasan yung utak. Kapiranggot na nga lang, ubusin nyo na. Diba? Ma'am Dunkin, may galab shoutout po. Diba, kita nyo mga kababayan, nakakajiya kayo. Diyos ko, lagi nyong sinasabing malinis, maganda. Diba? Tapos ending, ay, Davao, ang lugar na nakakatakot dito sa Pilipinas kasi madaming drug addict, parang Duterte. Sabi ni Daniel Parado. Naku, mga kababayan. I-blame na naman kay PBBM yan. Kay BBM na naman ang sisi niyan. Sabihin na naman, pinahatid na naman, pinadala na naman, ibangag yan. Ay, naku, ewan ko lang mga DDS kung kailan kayo magising. Itigil nyo yan, yung bangungot ninyo sa isipan ninyo, mga bobo kayo, mga inutil kayo. Alam niyo mga DDS, minsan natatawa na lang ako mag-isip, bakit kaya may mga ganyang utak no, na ginawa ang Diyos? Kung ako yung Panginoon na gumawa sa inyo, dapat hinalo ko na kayong lahat, dinikit-dikit ko kayo para hindi na magtaka ang tao kasi magkadikit kayo lahat eh. 'Di ba? Oh, dinikit ko na lang kayo lahat para isa lang utak, isa lang bunganga pero maraming katawan, 'di ba? Para mga serifente, 'di ba? Masyadong advance mag-isip, Ma'am OFW, itong mga taga Davao. Kaya nga sa sobrang lang advance mag-isip, lahat na buang eh. 'Di ba? Oh, ganyan sila, advance sila mag-isip. Oh, ganyan na naman, planting na naman 'yan. Sisihin na naman ang mga Duterte. Bakit hindi niyo pagpuntahan yung mga pulis doon at tanongin niyo kung kanino galing yan at paano nangyari? 'Di ba? Diyos ko naman. Kayo mga taga Davao, magbago na kayo eh. Dati pinapasikat ninyo, yun pala front lang. Kaya nga sabi nila ang ganda daw sa Davao. Nung pumunta ako ng Davao, parang sing laki lang naman Santa Mesa.